Quick visit nga namin ito kay Big Bro bago bumalik ng Maynila sa Ian. Ayan, Big Bro, nakabisita rin sa'yo si Kuya Ian. Sumaglit nga lang kami ito dahil hatid na rin namin siya sa airport. After namin siya hatid, syempre meron ding darating. Ayan, ang ating inintay na si Ditzy Kulot. At syempre, surprise nga ulit ito kay Bunso kaya hindi niya alam na darating si Ditzy. Ayan, at mayak-iyak nga na naman siya sa tuwa. At same vibes pa naman yan sila ni Ditzy. Parehas, makapalang muka. Pag na-overwhelm yan sila parehas, sasayawan kayo ng bulots niyan. At kahupunan nga nito, pagdating ni Ditzy, bumisita ulit kami kay Jay. Hindi nga lang mainit dito sa Jensen. Ako, kahit maghapon tumambay dito, okay lang, lalo't na saglit lang naman ang bakasyon namin dito sa Mindanao. At nauna na nga dito sila tita. Sa totoo lang, kahit isang taon na mahigit, mula nung nawala yung kapatid namin, sobrang sakit pa rin hanggang ngayon. Lalo na't hindi naman siya nawala dahil sa sakit. Kaya ang hirap tanggapin talaga na nauna pa siya sa amin. Sa amin na mas matatanda pa sa kanya. At ayan nga si Mama, alagang-alaga ang Bermuda ni Jake. Kahit wala na si Jake, alagang-alaga pa rin siya ni Mama. Ganito lang kami dito, parang magpipiknik lang. Pagtatambay kami sa kanya, kwentuhan, hanggang abutan ng dilim. Hindi nga kasi nakakatakot dito tumambay. Hindi nakakatakot dahil sa mga multo ha, kundi sa mga taong buhay. Unlike sa mga ibang cemetery, lalo na sa mga public cemetery, nakakatakot kahit pagbisita lang. Dahil hindi nga safe. Alam niyo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi ko nga nagagawa ito sa papa ko kasi nasa public cemetery siya nakalibing. At hindi nga ako pinapabisita doon ni Lola, lalo na pag mag-isa lang ako. Nasa ibang province nga nakalibing si papa. Story time lang nung sinubukan kong bumisita doon ng mag-isa lang. Dahil kung pwede nga lang, gusto ko rin lagi siya nabibisita dahil minsan nga lang rin ako sa probinsya na yun. Nakamotor ako nung binisita ko sila ni Lolo. After yun ng klase ko, mga hapon na rin yun, pero maliwanag pa. Mga 30 minutes nga lang ako doon kasi ayaw ko rin abutan ng dilim doon dahil delikado nga daw. Pagbalik ko sa motor, mayroon nga ako nakitang dalawa pang motor sa may unahan lang at puro lalaki nga yung mga nandun, mga medyo bata-bata po o mga estudyante pa, college siguro, mga ganun. Pagkakita ko nga sa kanila, nakatingin sila sa akin, sobrang nanlamig talaga ang buong katawan ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang gusto kong tumakbo, tas iiwan ko na lang yung motor. Pag naaalala ko yun, natatawa ako at the same time nagigilty ako kasi baka mamaya naging judger lang ako sa kanila. Diba? Baka mamaya may binisita lang rin sila dun. Kaya mula nun, hindi ko na inulit bumisita mag-isa. Na-i-share ko lang. At dito nga ma-fast forward ko nga ng very light itong ating video, no? Papakita ko lang sa inyo ang pag-uwi nga ni Ditzy. Sobrang saglit lang kasi talaga ang leave niya nito kasi nga may work siya. 3 o 5 araw nga lang siya ata nito dito. Kami nga ay 1 buwan pa kami dito dahil nga sa mga bata. Bakasyon naman ito kaya medyo makakatagal kami dito ng pag-stay. At talagang nakagawian na namin ito kung galing kami sa Maynila. Pag-uwi namin dito dire-diretso talaga kami dito sa semeteryo. At bago nga kami bumalik ng Maynila, hindi nga pwedeng hindi kami dumaan dito syempre dahil tuwing bakasyon nga lang kami nandito. Ayan, at dito ko na nga muna tatapusin ang ating mini vlog. See you on our next vlog.